Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Robin at Ipe, tinawag na Ob-Ob at General Torre, arestuhin si Jinggoy. Ano nga bang dahilan? Well, let's find out. Matapos matabunan ng kamalasan itong kampo ng Duterte mula nang maaresto ang dating Pangulo, abay mga Julalay Digong nanlo muna sa pagkapilay ng kanilang grupo. Una na nga dito, itong si Bigote, nagpahayag ng kanyang pagod at pagretiro sa politika, bagay na sinang-ayunan ng taong bayan. Abay akala siguro ni Robin ay iiyak at manghihinayang ang taong bayan pag siya ay nagretiro. Sabi ni Robin, tama na ako. Hanggang 2028, okay na ako. Buti naman, abay mukhang maganda. Diba? Magiging outcome dahil mababawasan ng mga bopuls ng mga politiko ang bansang Pilipinas. Kasi kung gusto mong magbago ang sistema, una dapat na nagbabago dyan yung politiko. Nakalaan ka para paglingkuhan kami. Kasi kami, yung nagpapasweldo sa'yo. Wala ka nang matinong batas na ginawa. Nagtatanggol ka pa ng mga kriminal. Kagaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, diba? Napakabobo ni Robin Padilla. Wala nang pinagbago yan. Imagine yung article of impeachment tapos meron na siyang boto. Diba? Senador ka ba? Naman sa Pilipinas. Hindi mo man lang ba binasa yung napapalob sa article of impeachment? Kaya nakapaghusga ka na agad. Kaso hindi nakikita at hindi yung iniisip ni Robin Padilla kasi bobo. Mahinang utak sentido komon ni Robin Padilla. Kaya yung sinabi niya na gusto niya nang lumayo sa politika, buti naman. Senador, naisip mo yan. Sana yung mga kasamahan mo kinumbinsin mo din. Katulad ni Ipe, na wala din namang magagawa at wala pang napapatunayan. Purong abobohan. Bakit mo na-recruit? Sabihin mo din na, Ipe, pare, Brad, wag na. Para sa tayong mahilig sa babae. Sana yung mga katulad mo, Robin Padilla na mukhang wala talagang may aambag. Kung ikaw tama na sa 2028, sabihin mo sa kanila, tama na tayo, wag na nating i-pursue to. Kasi wala tong patutunguhan. Dahil kung hindi nahuli itong si Digong, I think patuloy pa din yung imahinasyon ni Robin Padilla sa pagiging vice-presidente ng bansang Pilipinas. Diba kasi sinusulsulan siya ni Butiki, ni Panelo, na siyang tatakbo bilang vice-presidente. Ay nako, nagiging katawa-tawa na lang talaga mga minamahalang bansang Pilipinas sa ginagawa nila Robin Padilla. Ang galing ng strategic moves nila, no? Pero kung akala nila, hindi natin maamoy. Well, naamoy naman natin. Kaya, I think, gising na yung taong bayan. Samantala, tila kinakarma na nga ang isa pang alipores ni Duterte kung saan binasura ng korte ang apela ni Jinggoy na i-dismiss ang kanyang kasong korupsyon. Kaya yung pagyayabang niya kay General Torre, abay mukhang iiyak dito si Bonjing dahil ibinasura ng Sandigang Bayan ang apela na i-dismiss ang kasong graft and corruption sa pork barrel scam ni Senador Jinggoy Estrada. Kaso hindi po nakumbinsi, hindi kinatigan, sa halip ay ibinasura ang petisyon at apela ni Estrada. Ibig sabihin, tuloy ang kaso. Tuloy ang graft and corruption sa korteng kinakaharap ni Jinggoy Estrada. O marami palang kaso ito sa Sandigang Bayan. So dahil dyan, pagkaganyan ang galaw ng korte, ibig sabihin yan, magkakaroon ulit ng trial. Meron silang nakitang basihan o ebidensya na yung malaking pera sa pork barrel scam ni Estrada ay hindi niya may paliwanag kung saan ginamit at kung tamang ginamit. So ibig sabihin, graft and corruption, itutuloy ang trial. At kung mapatunayan na merong malaking pananagutan dito si Estrada, pwedeng ipakulong ulit yan pag nag-issue ng warrant of arrest. At pag nagkaroon po ng warrant of arrest, again, CIDG ang nag-i-implement yan, PNP. Kung hihingi ng tulong at kadalasan ginagawa yan ng mga sheriff ng Sandigang Bayan, PNP ang kasama nila sa pag-aresto kahit kanino, politiko man o hindi. Kapag may warrant of arrest, pulis ang nagpapatupad nito at kadalasan ay CIDG. So si General Nicolas Torre yan ang isa sa dahilan sa sinasabi kong posible pagdating ng tamang panahon kung kinakailangan, magkakaharap si Torre at saka si Jinggoy Estrada kapag mayroong warrant of arrest. Kung yung mga gunita, matagal lang sinabi, paulit-ulit na sinasabi ni Torre, basta mayroong court order kahit sino, huhulihin niya. At kanyang napatunayan niya, hinuli si Kibuloy dahil sa court order. Hinuli si Duterte dahil sa warrant of arrest, court order. Ito pa kaya, Senador? Bakit hindi huhulihin niya? Kailangan maging maingat ka, Jinggoy, sa mga style mo sa Senado. Kasi yung dating mo sa Senado, aking personal na opinion, parang may galit ka eh. Parang nanggigigil ka eh. Dito sa mga opisyalis ng gobyerno sa pagkakahuli kay Duterte. Bakit? Duterte ka ba? Nagtatanong na. Duterte ka ba? Bakit parang galit ka kay Torre? Ay paulit-ulit ang paliwanag ni General Torre. Sumunod lang sila sa Interpol na may dalang warrant of arrest. At wala silang choice kung hindi ipatupad dito dahil obligasyon ng Philippine government na tumulong sa Interpol dahil member tayo ng Interpol.
Interpol. Ayun ang sinasabi ni Torre, pero nanggagalaiti kayo. Ayan na ngayon. Tingnan natin. Ayaw kong pangunahan kung sakali, base dun sa pag-reject sa apila na magtuloy-tuloy pa ang kasong ito, ay pwedeng mahuli ulit, pwedeng ipakulong ulit ng korte ang senador. At pagka umabot sa ganon at may mga court order, yan naman ang pagkakataon ni Torre, General Torre III, kung paano huhulihin ng isang senador. Kayang-kayang gawin niya. Hindi pwedeng magtago sa court order kahit senador pa. Kahit nga si Bato de la Rosa, pag lumabas ng warrant of arrest yan, huhulihin pa rin yan ng PNP. Alam ni Bato de la Rosa, alam ng mga senador na basta mayroong court order, hindi pwedeng taguan ng panghabang panahon ng Senado. Mahuhuli at huhulihin kayo ng ating mga otoridad. Nationwide ang operation, kapangyarihan ni General Torre. Dahil ang CIDG na kadalasan ay hindi lang investigation, kung hindi pagpapatupad ng mga court order, ay nationwide ang kanilang sakop. Hindi lang Metro Manila, hindi lang kung kaninong lugar. Buong Pilipinas yan. Tapos yung pag-aresto kay Duterte, isa sa mga napakaingay na senador na kaagad pumapel. Binibira si Torre, binibira yung mga na-involved na official ng gobyerno doon sa pag-aresto kay Duterte. Kasi yan, nagsasama-sama yan, nagsabay-sabay yan. Si Amy, si Jinggoy, si Cayetano, si Bongo, si Bato. Ano ito? Isa ito sa mga talagang actually, mga pro-Duterte talaga ito. Estrada, si Jinggoy. Kaya lang, biglang lumabas mga kabunyog, lumabas yung desisyon ng Sandigan Bayan. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, lumabas yung desisyon ng Sandigan Bayan. Alias Mangyan, magandang araw. Lumabas yung desisyon ng Sandigan Bayan, winina yung motion ni Jinggoy. Ang gusto ni Jinggoy, ibasura yung kasong draft niya tungkol doon sa PDAP scam. Yung kinaiimbiltuhan niya na yung kay Napoles, na-acquit siya sa plunder. Pero yung PDAP, yung draft hindi. Pwede kasing ang kaso kasing plunder iba sa draft. Na-acquit siya sa plunder, pero hindi ibig sabihin nun na libre na siya. Kasi may kaso pa siyang draft. Tungkol doon sa PDAP scam nila ni Napoles. Ngayon, gusto niyang pa-dismiss. Pero hindi sumang-ayon. Hindi kinatigan ng Sandigan Bayan. Ang latest na desisyon ng Sandigan Bayan, dinismiss ang motion niya. Patay, dismiss ang motion. So tuloy ang kaso niyang draft. 183 million yon. Kahit doon sa draft, 183 million. Kaya ang nangyari dito, tuloy ang kaso niya, dininay, rejected, dinismiss dininay ng motion ng Sandigan Bayan ang motion niya na maibasura ang kaso niyang draft. So pwedeng lumabas ang warrant of arrest niya dito. Patay si Jinggoy Estrada dito, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya matapos lumabas yon, parang nanahimik na si Jinggoy, natamimik. Nitong pagdinig ng komite ni Lisa Marcos, ni Amy Marcos, itong pangalawang hearing, wala na. Hindi mo na maririnig na nag-iingay si Jinggoy. Natigil, natamimi. Kung nandun na lang nag-iingay si Cayetano, si Bongo, si Bato, tapos si Amy Marcos. Itong si Jinggoy, wala. Wala na, nahimik na. Sabi dito, motion ni Senator Jinggoy Estrada para ibasura ang draft cases laban sa kanya, di pinagbigyan ng Supreme Court. Supreme Court! Di pinagbigyan ng Supreme Court. Ayan, patay. Tuloy. Kaya ibig sabihin nito, pinapaalala lang naman kay Jinggoy, oy, Jinggoy, huwag kang masyadong maingay. Marami ka pang problemang kakaharapin. Hindi ka paligtas. Sabi ni Mariam Azela Ortales, yabang din kasi. Yan, Jinggoy, biglang natahimik. Ito nga. Nitong last na pagdinig ng komite ni Senador Jaime Marcos, nandun ba si Jinggoy nag-iingay? Wala, Wala. Si Bato na lang, si Bongo, saka si Cayetano. Yang kasi tama si William Alino. Ang kurap kasi, ang yabang pa. Kaya ito mga kabunyog, ano ang leksyon dito? Ang leksyon dito, itong mga senador na to, kapag pumapalag ito sa administrasyon at medyo kumakampi na kila Sara Duterte at kay Digong, papaalalahanan lang yan, may problema ka. Mayroon kang problema. Ito, anong gusto mo? Ganyan lang yan. Ganyan din naman ng panahon ni Duterte. A dose of their own medicine. Ngayon, kakampi-kampi siya sa kay Duterte, kini-question niya yung pag-aresto ng ICC, pag-turnover sa ICC. Ito yung pala, marami rin pala siyang problema pang akala niya, tapos na yung problema niya. Kaya tuloy ang draft case niya. 183 million yun. Ibig sabihin niyan, rin siya. Kung makukonvict siya dyan, makukulong siya ng matagal dyan. Kaya bigla tumigil na si Jinggoy. Si Caldero ang susunod. Ito kasing masyadong maiingay na to,
Itong masyadong maiingay na to, sila Jinggoy, maiingay. Ayan, pinaalalahanan. Lumabas yung desisyon ng Korte Suprema. Ibig sabihin, tuloy ang pagdinig ng kaso niya. Pwede siyang makonvict dyan